Nagbukas ang pelikula sa taong 1987 sa Italy, kung saan nakilala natin ang isang pari na nagngangalang Padre Gabriel Amor. Siya ang punong exorcist ng Papa at kasalukuyang papunta para tulungan ang isang batang lalaki. Sa kanyang pagdating, ipinaalam sa kanya na ang bata ay kumikilos ng kakaiba at nagsasalita ng Ingles kahit na hindi niya alam ang wika. Pagkatapos ay tinanong ni Gabriel kung mayroong TV sa bahay, na sinabi ng ama ng bata na oo. Sunod, ang exorcist ay pumasok sa silid, na sinamahan ng isang lokal na pari at isang baboy. Ang sinaniban na batang lalaki ay agad na nagsimulang pagsalitaan siya ng masama sa Ingles, ngunit tumugon si Gabriel sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa demonyo, na sinabing siya ay mahina at walang kakayahang sumanib sa sinuman maliban sa walang kalaban-laban na bata. Ikinagalit ito ng demonyo, na nagsabing siya ay makapangyarihan at may kakayahang sumanib sa sinuman. Kaya naman, hinamon siya ni Gabriel na magpatuloy at sumanib sa baboy. Pagkatapos ng maraming hamon, ang hangal na demonyo ay nahulog sa bitag at lumabas sa katawan ng bata. Sa sandaling lumipat siya sa baboy, binaril at pinatay ng lokal na pari ang kawawang hayop. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay nakalaya na ang bata mula sa sanib, at sinabihan siya ni Gabriel na magpahinga dahil wala na ang dyablo. Sunod, nakilala natin ang isang babae na nagngangalang Julia at ang kanyang dalawang anak na sina Amy at Henry, na kararating lang sa Spain mula sa US. Namatay ang asawa ni Julia 1 taon na ang nakalipas, at si Henry ay naging pipi mula noon. Ang dahilan kung bakit sila nasa Espanya ay dahil ang kanyang asawa ay nag-iwan sa kanila ng pamana, na isang lumang monasteryo na pag-aari ng kanyang pamilya. Plano ngayon ni Julia na ayusin ang property para maibenta nila ito at makabalik sa US para sa mas magandang buhay. Pagdating ng pamilya sa monasteryo, sinalubong sila ng contractor na namamahala sa construction work. Nakilala rin nila si Padre Thomas Escabel, isang pari na naroon upang matiyak na igagalang ang arkitektura ng monasteryo sa panahon ng pagsasaayos nito dahil ito ay mahalaga sa simbahan. Samantala, si Henry ay nagsimulang maglibot sa bahay ng mag-isa at kalaunan ay napunta sa basement. Doon, napansin niya ang isang butas sa dingding kung saan nakita niya ang isang bagay na may simbolo ng Vatican. Sa kabilang banda, dumating si Padre Gabriel sa Roma at kinumpronta ng mga pinuno ng simbahan para sa pagsasagawa ng exorcism ng walang pahintulot ng Vatican. Ang isang lalaking nagngangalang Bishop Lumumba ay naaawa kay Gabriel, ngunit si Cardinal Sullivan ay malupit sa kanya. Ipinangatwiran niya na ang exorcism ay hindi kailangan sa modernong siyentipikong mundo na kanilang ginagalawan. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Gabriel na 2% lamang ng mga request na natatanggap niya ang nangangailangan ng exorcism, habang ang natitirang 78% ay kinasasangkutan ng ilang uri ng sakit sa isip. Sinabi niya na dahil ang batang lalaki ay hindi tunay na sinaniban, ang pamamaraan ay hindi matatawag na isang exorcism. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang pinapagalitan ni Sullivan kaya tinanong ni Gabriel kung tungkol ba talaga ito sa batang lalaki o galit sila sa kanya dahil sa isinulat niya tungkol sa isang babae na nagngangalang Rosaria sa kanyang magazine. Pagkatapos ay sinabi niya na kung mayroon silang problema sa kanya, dapat silang makipag-usap sa kanyang superior na papa at umalis. Sinigawan siya ni Sullivan na tumigil, iginiit na hindi pa natatapos ang pulong, ngunit hindi siya pinansin ni Gabriel at lumabas ng silid. Bumalik sa monasteryo, isang manggagawa ang nakatagpo sa parehong butas sa dingding na natuklasan ni Henry kanina. Hindi nagtagal ay natuklasan niya ang isang nakatagong lugar at nagsindi ng flare upang makita kung ano ang nasa likod ng pader. Gayunpaman, lumalabas na mayroong pagtagas ng gas sa lugar na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Malubhang nasugatan sa sunog ang lalaki at agad na isinugod sa ospital. Dahil sa kalubhaan ng insidente, napagtanto ng kontraktor na ang lugar ay masyadong mapanganib para ipagpatuloy ang paggawa at kinansela ang pagsasaayos. Nang maglaon, nalaman natin na ang pagsabog ng gas ay sumira sa ilang mga nakatagong pader na naglabas ng mapanganib na demonyo na nakulong sa loob. Agad itong sumanib kay Henry, na naging sanhi ng kumbulsyon at nagkaroon ng marahas na seizure. Nang sumugod ang pamilya ni Henry para tulungan siya, bigla itong nagsalita sa malademonyong boses. Nagbabala siya na mamamatay silang lahat bago marahas na kinalmot ang kanyang mukha. Si Julia na takot ay isinugod si Henry sa ospital kung saan siya ay binigyan ng pampakalma at kalaunan ay huminahon. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagsusuri, ipinaalam sa kanya ng doktor na walang diferensya sa katawan ng bata.
Ipinaliwanag nila na ang seizure ay maaaring sanhi ng psychological trauma kaya't inutusan nila siyang iuwi si Henry at nagbigay ng ilang gamot na pampakalma kung sakaling magwala siya ulit. Nang maglaon, sa kalagitnaan ng gabi, ang mga ilaw ay nagsimulang kumislap at si Henry ay nakaranas ng panibagong seizure. Sinubukan siyang tulungan ni Julia ngunit nagsimula siyang magsalita ng mga malaswang bagay sa kanya at ang salitang puot ay lumabas sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumawag ng doktor ngunit inutusan siya ng sinaniban na bata na ipatawag ang pari. Desperado na humingi ng tulong, tinawagan niya si Padre Thomas at nakiusap sa kanya na tulungan ang kanyang anak. Gayunpaman, nang pumasok ang lalaki sa silid, inihagis siya ng demonyo sa piraso ng furniture na sinabing hindi siya ang pari na kailangan niya. Pagkaraan ng mga araw, ang balita ay nakarating sa Vatican at ipinatawag ng Papa si Gabriel upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa sinaniban na batang lalaki sa Espanya. Inutusan niya ang exorcist na pumunta doon at harapin ang sitwasyon dahil siya ang pinakamahusay na tao para sa trabaho. Sumang-ayon si Gabriel nang walang pag-aalinlangan, ngunit binalaan siya ng Papa na maging lubhang maingat dahil masama ang pakiramdam niya sa lugar na iyon. Inihayag niya na ang monasteryo ay may masamang reputasyon at nagdulot ng maraming problema sa nakaraan. Kasunod nito, siniyasat ng punong exorcist ang lahat ng maaari niyang malaman tungkol sa monasteryo at naghanda na magtungo sa Espanya. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ni Padre Thomas na humahanga sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay dinala ng batang pari si Gabriel sa loob at ipinakilala siya kina Julia at Amy na parehong nag-aalala sa kalagayan ng bata. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pumasok si Gabriel sa silid ni Henry at nakita siyang nakaupo ng payapa. Dumiretso siya sa trabaho at nagsimulang bigkasin ng isang panalangin na naging sanhi ng paggising ng demonyo. Tinanong ni Gabriel kung ano ang gusto nito at sinabi ng demonyo, "Naparito ako para sa iyo." Nag-usap ang dalawa sa Latin kung saan sinusubukan ng exorcist na linlangin ang demonyo upang ibunyag ang kanyang pangalan. Gayunpaman, tumugon ang demonyo na hindi siya tulad ng ibang mga hangal na mahihikayat niyang sumanib sa baboy. Pagkatapos ay sinimulan niyang kutsain ang pari at inamin na alam niya ang pangalan ni Gabriel at ang kanyang mga bangungot at kasalanan. Sa sandaling ito, ang sinaniban na batang lalaki ay biglang sumuka ng pulang ibon. Ikinagulat ito ng exorcist na nagudyok sa kanya na umalis sa silid. Matapos ipadala ang pamilya upang magpahinga, nakipag-usap si Gabriel kay Thomas at tinuruan siya ng ilang mga bagay tungkol sa mga demonyo upang makatulong siya sa exorcism. Ipinaliwanag niya na dapat nilang malaman ang pangalan ng demonyo sa anumang paraan dahil ito ang tanging paraan upang matulungan si Henry. Gayunpaman, binalaan ni Gabriel ang batang pari na huwag tumingin sa mga mata ng demonyo o makipag-ugnayan sa kanya sa anumang paraan. Inutusan niya si Thomas na mag-concentrate lamang sa panalangin habang si Gabriel ang mamamahala sa natitirang mga gawain ng exorcism. Pagkatapos nito, ang parehong pari ay pumasok sa silid at sinimulan ang exorcism. Nagbitaw si Henry na maraming insulto at paglapastangan sa kanila, ngunit nananatiling kalmado ang mga pari. Sa kritikal na sandaling ito, namatay ang mga ilaw, at napansin ni Gabriel si Rosaria na nakatayo sa harap niya. Inakusahan siya ng babae na hinayaan siyang mamatay at sinabing magbabayad siya sa kanyang mga kasalanan. Sinabi ni Gabriel na ang kanyang mga kasalanan ay napatawad na, ngunit siya ay tumugon na sa kaibuturan ng kanyang kalooban, hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang sarili. Kasunod nito, ibinaling ng demonyo ang kanyang atensyon kay Thomas, na inihayag na nakipagsiping siya sa isa sa mga babae sa kongregasyon at ginamit siya upang masiyahan ang kanyang pagnanasa. Nagalit si Thomas nang marinig ito at inutusan ang demonyo na tumigil sa pagsasalita. Gayunpaman, ang huli ay patuloy na nagsasabi ng mga malaswang bagay tungkol sa babae na naging dahilan upang mawalan ng kontrol. Hindi na makayanan pa, inatake ni Thomas ang bata at sinubukang sakalin ito sa galit. Gayunpaman, namagitan si Gabriel at dinala siya sa labas para pakalmahin siya. Nang maglaon, nang sila na lang dalawa, ikinwento ni Thomas sa kanya ang tungkol kay Adele, ang dalagang binanggit ng demonyo kanina. Inamin niya na mahal nila ang isa't isa at hiniling ni Adele sa kanya na umalis sa pagpapari upang magkasama. Gayunpaman, hindi ito nagawa ni Thomas dahil ang pag-ibig niya sa Diyos ay higit pa sa pag-ibig niya sa kanya. Napaluha siya. Inamin na kahit na lumipas ang mga taon, nakukonsensya pa rin siya sa nangyari. Pagkatapos nito, nagtanong si Tomas tungkol kay Rosaria, ngunit sumagot lamang si Gabriel na siya ay isang babae mula sa kanyang nakaraan na dapat ay tinulungan niya.
Sinabi din niya na ginagamit ng demonyo ang kanilang nakaraan upang magambala sila sa isang bagay na mas mahalaga. Nang marinig ito, naalala ni Thomas ang pangyayari mula sa ilang araw na nakalipas. Siya ay itinapon ng demonyo dahil sinasabi nitong hindi siya ang ninanais niyang pari. Dahil dito, napagtanto ni Gabriel na siya ang hinahanap ng demonyo at ang bata ay ginagamit lang niya. Naalala rin niya ang mga salita ng Papa at nagpa siya na siyasatin ang lugar upang makahanap ng higit pang mga detalye. Pagkatapos ng ilang pagtingin sa paligid, natuklasan ni Gabriel ang isang tuyong balon sa labas na may tatak ng Vatican. Binuksan niya ito at natuklasan ang loob ng balon na puno ng mga bungo. Nang ihulog niya rito ang isang nag-aapoy na papel, isang napakalaking pagsabog ng apoy ang sumabog mula sa balon. Pagkatapos, isinama niya si Thomas at ipinakita sa kanya ang nakakagambalang tanawing ito. Napagtanto nila na ang lugar na ito ay dating lugar ng Spanish Inquisition, isa sa pinakamasamang panahon ng simbahang Katoliko. Noon, pinapatay ng mga Katoliko ang sinumang tumangging magbalik loob, at ang mga bungo na ito ay tiyak na mga labi ng mga biktima ng kalupitan na iyon. Sunod, ang dalawang pari ay tumungo sa basement upang maghanap ng mga sagot at hanapin ang lugar kung saan nangyari ang pagsabog. Nakadiskubre sila ng malaking butas na may Vatican seal. Pagkatapos ay pumasok ang mga pari sa loob at nalaman na ito ay patungo sa sinaunang libingan sa ilalim ng lupa. Sa mga libingan na ito, natuklasan nila ang mga labi ng ilang tao na nabigo sa exorcism noong sinaunang panahon. Sa ibang lugar, natagpuan ni Julia ang kanyang anak na babae na nawawala sa kanyang kama at hindi nagtagal ay nadiskubre niya na kasama niya si Henry. Lumalabas na ang magkapatid ay parehong sinaniban at nagsimula silang makipag-usap sa kanya sa nakababahalang paraan. Sinubukan ni Julia na iligtas ang kanyang anak, ngunit mabilis siyang inihagis ni Henry sa pader at naging sanhi pa ng pagkapilipit ng leeg ng kanyang kapatid na babae. Bumalik ang eksena sa mga pari, ang dalawa ay sumulong ng mas malalim at hindi nagtagal ay napunta sa katawan ni Friar Alonso de Oleda, isang sikat na exorcist mula sa nakaraan. Natuklasan din nila ang kanyang detalyadong journal na naglalarawan kung paano siya sinapian ng demonyo. Ang demonyo ay masyadong masama at makapangyarihan kaya kinailangan ni Oleda na itago ang sarili sa ilalim ng lupa ng monasteryo upang protektahan ang mundo mula sa espiritu ng walang katapusang kasamaan. Sa pagbabasa nito, napag-isip-isip ni Thomas na tinawag ng demonyo si Gabriel dahil gusto niyang sapian ang pinakamakapangyarihang host na posible. Ang dalawang pari pagkatapos ay pumunta sa ilalim ng lupa sa crypt kung saan sa wakas ay natuklasan nila ang pangalan ng demonyo na si Asmodeus. Sa sandaling ito ay humina ang Diablo at sa wakas ay nakalaya na si Amy sa kanyang pagsapi. Pagkatapos ay agad niyang tinurukan ng pampakalma ang kanyang kapatid at pinakalma ito. Bago harapin ang demonyo, napagtanto ni Gabriel na dapat niyang ipagtapat ang mga bagay na patuloy pa ring bumabagabag sa kanya. Kaya't ibinunyag niya kay Thomas ang tungkol kay Rosaria at kung paano siya hinirang na palayasin ang sumanib sa kanya. Gayunpaman, kumbinsido si Gabriel na hindi siya sinapian, bagkus ay nawawala sa katinoan. Ayaw niyang tulungan siya at ipinasa sa iba ang kaso niya. Sa kasamaang palad, pagkaraan ng ilang araw, nagpakamatay ang kawawang babae sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali na nasa harapan niya mismo. Nang maglaon, natuklasan ni Gabriel na siya ay inabuso ng mga opisyal ng Vatican, ngunit ang insidente ay tinakpan. Kaya naman, dala-dala pa rin niya ang konsensya nang hindi niya pagtulong sa kanya noong mas kailangan siya nito. Pagkatapos nito, muling pinagsama ni Gabriel ang pamilya at inihanda ang lahat para sa huling pakikipaglaban-laban sa kasamaan. Binigyan niya si Thomas ng isang consecrated medallion at binasbasan sina Julia at Amy para sa proteksyon. Nilapitan nila si Henry na ngayon ay kakilakilabot na deformed at hindi na makilala. Sa pagsisimula ng exorcism, sinimulan ni Asmodeus na ipakita sa mga pari ang mga pangitain ng kanilang mga kasalanan ngunit hindi na sila muling nahulog sa kanyang mga panlilinlang. Walang tigil ang pagdarasal ng lahat at nang mamilipit ang bata ay tila nanalo na sila. Gayunpaman, ilang sandali ang lumipas, ang demonyo ay sumulat sa kanyang tiyan, ang Diyos ay wala rito, at muling kinontrol si Amy. Pagkatapos ay pinalakad niya ito na parang gagamba at malupit na inatake ang kanyang ina. Habang patuloy na naninira ang demonyo, ipinaalam niya kay Gabriel na maaari niyang wakasan ang lahat sa pamamagitan ng pagsuko. Ibinunyag ni Asmodeus na ang buong estratehiya ay upang sanibon ang punong exorcist at wala siyang pakialam sa pamilya. Nang walang ibang opsyon, pumayag si Gabriel na isuko ang sarili at tuluyang umalis ang demonyo sa katawan ng mga bata.
Kasunod nito, hinimok ni Thomas si Gabriel na huwag gawin ito, ngunit hiniling ng huli sa kanya na dalhin ang iba sa ligtas na lugar. Nalungkot ang batang pari, ngunit sinunod niya ang mga utos at pinangunahan niya ang pamilya sa kotse sa labas. Samantala, sa loob ng monasteryo, si Gabriel ay unti-unting sinasapian ng demonyo. Desperadong makatakas sa pagdurusa, sinubukan niyang tapusin ang kanyang buhay sa iba't ibang paraan, ngunit lahat ng mga ito ay nabigo. Pagkatapos ay pumunta siya sa libingan kung saan nakahiga ang katawan ni Oleida. Sinubukan ni Gabriel na sunugin ang sarili, umaasang masunog hanggang mamatay, ngunit bigla siyang napatigil ng pagpapakita ni Rosaria. Maya-maya, nang bumalik si Thomas sa monasteryo, nakita niya ang isang ganap na sinapian na si Gabriel na nakaupo sa parehong lugar kung saan naroon ang bangkay ni Oleida. Si Thomas ay agad na nagsimulang manalangin ng walang tigil at hinimok si Gabriel na labanan ang demonyo. Matapos ang maraming panalangin, tuluyang umalis ang demonyo sa katawan ni Gabriel, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. Hindi nagtagal ay nag-transform siya bilang Rosaria at Adele upang kutsain ang mga pari, ngunit sa pagkakataong ito ay parehong matapang na lumaban ang dalawa. Pagkatapos ay ginamit ni Thomas ang medalya na ibinigay ni Gabriel sa kanya upang maalis si Adele na naging sanhi ng kanyang pagsabog. Samantala, nilagyan ni Gabriel ng krus ang noo ni Rosaria bago ipinadala ang demonyo sa walang katapusang impyerno. Matapos matalo ang demonyo, tinatakan ng mga pari ang pasukan sa pagitan ng dalawang mundo. Makalipas ang ilang araw, bumalik sina Thomas at Gabriel sa Vatican City, kung saan binati sila ng Papa sa kanilang tagumpay. Nalaman din nila na ligtas na nakabalik sa US ang pamilya ni Julia at nagpapagaling na si Henry. Pagkatapos ay dinala ni Bishop Lumumba ang dalawang pari sa archive ng simbahan, kung saan ibinunyag niya na si Asmodeus ay isa lamang sa 200 demonyo na nahulog mula sa langit at dumapo sa masasamang lugar. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring 179 na iba pang mga lugar na kailangang imbestigahan. Sa kabutihang palad, natagpuan nila ang isang mapa ng mga lugar na ito sa dokumento ng monasteryo. Inatasan ng Papa si Gabriel na pangasiwaan ang misyong ito at asikasuhin ang mga natitirang lugar. Ang exorcist ay agad na sumang-ayon, basta't maaari niyang isama ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama, si Father Thomas. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.